Anak, maniwala ka. Ako ang totoo mong ama. Patawarin mo si Daddy. Iniwan ka ni Daddy na nag-iisa at hinayaan ang buhay mo na manipulahin ni Marcos. Patawarin mo ako, anak. Wala akong nagawa upang makatakas sa kulungan na to. Kung alam mo lang, ilang taon kong dinadasal na sana darating pa ang araw na ito na magkikita tayong muli. Pero bakit? Bakit ka kinulong dito? Samantalang ang kakambal mo'y malayang nagpapasarap sa buhay niya sa labas. Ang hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Sandra. Sandali munang nagpahid ng luha si Alex at mahinang naglakad pabalik sa kanyang maliit na kama bago muling nagsalita. Nangyari na ang lahat ng mga nangyari dahil sa kagustuhan ni Mama na makapaghiganti sa pamilya ng mga Valdealion. Biglang nagkasalubong ang kilay ni Mike matapos banggitin ni Alex ang pamilyang Valdealion. Hindi muna siya nagtanong. Hinayaan muna niya ang sarili na makinig sa anumang sasabihin ni Alex. Nakita niyang umupo ito at malamlam ang mga mata habang nakatingin sa labas. Halatang nahihirapan siyang ikwento ang mga nangyari sa nakaraan. Magkasintahan noon si Don Arman Valdealion at si Mama Alicia. Nang malaman ng ina ni Don Arman ang tungkol sa relasyon nila, pinilit niyang ipakasal si Don Arman sa babaeng gusto nito para sa anak niya. Pinagtabuyan nila si Mama kahit pa nagmamakaawa ito kay Don Arman na huwag siyang hiwalayan. Walang nagawa si Don Arman upang ipaglaban si Mama dahil takot siya sa kanyang ina. Simula noon, sinumpa ni Mama hanggat nabubuhay siya. Lahat ng angka ng mga Valdealion ay makakatikim ng kanyang paghihiganti. Hanggang sa nakilala niya si Papa. Kilala siya sa pangalang Master Allen at kanang kamay noon ni Apo Dakmana. Sa kagustuhan ni Mama na makapaghiganti, pinakasalan niya si Papa. Nabuntis si Mama ng kambal at kaming dalawa yon ni Marcos. Simula pa noong mga bata kami, espesyal na ang treatment ni Mama kay Marcos dahil masunuring bata ito. Hindi kagaya ko na may sariling mundo at lagi kong sinusuway ang lahat ng utos niya. Naging mag-best friend kami noon ni Ara, kaya siya ang lagi kong takbuhan sa tuwing pinapagalitan ako ni Mama. Hindi ko alam na may lihim na palang pagtingin si Marcos sa kanya noon, kaya lagi siyang nagpapanggap na siya si Alex Montenegro. Lagi niyang ginagamit ang pangalan ko. Ginagaya niya ang mga pananamit at pananalita ko upang lalo siyang pagkatiwalaan ni Ara. Hanggang sa nalaman niya na boyfriend na ni Ara si Dave Colster. Sinubukan niya magtapat ng nararamdaman niya kay Ara, subalit nabigo siya dahil si Dave ang mahal nito. Napuno ng galit at puot ang dibdib ni Marcos at ginamit ni Mama ang pagkakataong yun upang lalong isiksik sa isipan ni Marcos na dapat siyang maghiganti. Doon nagsimula ang pagiging halimaw ni Marcos. Nang malaman niyang si Ara ang naging Eagle Queen, sinubukan niyang kausapin si Papa upang magkaroon ng Eagle King. Sa kanila ni Dave, siya ang nakapasa sa pagsubok. Kaya siya ang tinanghal na kauna-unahang Eagle King. Ngunit lingid sa kaalaman ni Papa, may iba pa palang pinaplano si Marcos. Sa kadahilan ng gusto niyang pamunuan ng Airy at makapaghiganti kina Ara at Dave, nagpakilala siyang si Alex Montenegro. Upang lahat ng kasalanan na gagawin niya, ako ang ituturo. Sobrang sama ng loob ko ngayon dahil hinayaan ni Mama na gamitin ni Marcos ang pangalan ko para sa kanyang kasamaan. Naglayas ako sa bahay at nagpatayo ng sarili kong negosyo sa Pilipinas hanggang sa nakilala ko si Don Vicente, ang ama ni Mike. Binalingan ni Alex si Mike na ngayon ay nakaupo lang sa sahig at nakasandal sa dingding na gawa sa bato. Alam niyang gusto rin itong marinig ang katotohanan sa nakaraan. Muli niyang pinagpatuloy ang kanyang pagkukwento. Nakarating kay Mama ang balita tungkol sa pagiging matalik na magkaibigan namin ni Don Vicente. Galit na galit siya dahil nakapagkaibigan ako sa anak ng mortal niyang kaaway at lalaking nanakit ng damdamin niya. Lagi niya akong pinagbabantaan noon na umiwas sa pamilya Valdealion. Ngunit hindi ko magawa dahil maliban sa matalik kaming magkaibigan ni Don Vicente, naging malapit na rin kayo ni Mike sa isa't isa. Tinignan niya si Sandra na ngayon ay nakaupo na rin sa isang sulok at taimtim na nakikinig sa kinukwento niya. Wala kang ibang gustong kalaro noon kundi si Mike lang. Kaya kahit pinagbantaan ako ni Mama, sinuway ko pa rin siya dahil ayokong maging malungkot ka, anak. Alam mo kung gaano kita kamahal. Ngunit hindi ko inaasahan na isang araw susunduin ako ni Marcos. Kilala ang aming pamilya noon sa larangan ng pagbebenta ng maskara. Kaya nilang gayahin ang mukha ng isang tao kapag may nagpapagawa sa kanila.
Kaya si Marcos, ginagaya niya ang mukha ng iba't ibang boses sa tuwing may gagawin siyang kasamaan sa labas. At ng araw na iyon, ibang mukha ang ginamit ni Marcos upang sunduin ako. Sinabi niyang may sakit si Papa, kaya ako sumama sa kanya sa pag-uwi niya. Ngunit hindi ko alam na nakaplano na pala ang lahat upang linlangin ako ni Mama. Sa pag-uwi ko, hindi si Papa ang nadatnan ko, kundi ang kulungan na bato na to. Nagmamakaawa ako noon kay Mama at Marcos. Napakawalan ako dahil kailangan ako ng anak ko. Ngunit malaking sagabal daw ako sa mga plano nila, kaya nila ako kinulong. Simula noon, si Marcos na ang pumalit sa akin bilang Alex Montenegro at ama mo. Gusto kanyang manipulahin dahil alam niyang mahal mo si Mike at ikaw ang susi upang mapalapit at makapaghiganti sila ni Mama sa mga Valdealion. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil iba ang minahal ni Mike. At ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko na alam dahil tuluyan ang kinulong ako sa mga batong ito. Si Master Allen, ang iyong papa, wala man lang ba siyang ginawa upang tulungan ka? Halata ang galit sa boses ni Sandra. Gustong-gusto ni Papa na tulungan ako noon. Ngunit isang Eagle King na si Marcos na nakatago sa pangalang Alex Montenegro at hindi niya ito kayang kontrolin. Hawak niya ang halos kalahati ng mga mafia. Sinubukan na niya akong itakas isang beses. Nalaman ito ni Mama, kaya pinagtangkaan niyang patayin si Papa. Ang lupit niyang ina, hindi ba? Huli na nila nalaman na hindi pala nagtagumpay ang mga tauhan ni Mama upang patayin siya. Nagtago si Papa sa isang isla at ngayon nahuli na nila si Papa. Hindi ko alam kung saan nila siya ikinulong. Panay ang pahid ni Alex ng kanyang luha habang pilit tinatapos ang kanyang mahabang kwento. Tiningnan niya si Sandra na ngayon ang lalabo na rin ang mga mata habang nakikinig sa kwento niya. Daddy! Tuluyang tinakbo ni Sandra ang ama upang yakapin. Matagal na niyang hinahanap ang kalinga at pagmamahal ng isang ama. Nabuhay siya sa puot at inggit sa kapwa niya dahil sila ay mayroong tinatawag na pamilya. Mayroong nagmamahal sa kanila. Samantalang siya, laging nalilimos ng pagmamahal ng isang ama. Kaya ginawa niya ang lahat ng kagustuhan ng akala niyang ama para lamang matanggap siya nito. Nagawa na niyang maging makasalanang tao dahil akala niya iiwan na siya ng mundo. Buong higpit na niyakap ni Alex ang kanyang anak. Anak, pangako, gagawa ako ng paraan upang makatakas tayo dito. Agad na naghiwalay ang mag-ama mula sa pagkakayakap. Nang marinig ang malakas na palakpak ni Marcos sa labas ng pintuan na gawa din sa bato. Nakabas na sa tire ito, hindi halata ang edad sa kanyang aura. Talagang magkamukha ang dalawa. Ngayon lang ito muling nakita ni Sandra dahil isang beses lang niya ito nakita noon at pagkatapos, puro tawag sa phone na lang ang kanilang komunikasyon. Tanging yaya lamang niya ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya dahil bata pa siya nung namatay ang mommy niya. Kumusta naman ang reunion yung mag-ama? Nasorpresa ba kayo sa isa't isa? Nanguuyam na tanong ni Marcos. Hayop ka, Marcos. Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit, kuya? Ano ba ang ginawa ko sa kanya? Dapat ka pa ngang magpasalamat dahil niligtas ko siya sa kamay ng lalaking yan. Siya at ang asawa niya ang nagbuhos ng asido sa magandang mukha ng anak mo. Di ba, Sandra? Nanlilisik ang mga mata ni Alex habang nakatingin kay Mike. Agad namang naging alerto ang katawan at isipan niya nang makita ang reaksyon nito sa kanya. Nakita niyang binigyan ng armas ni Marcos si Alex. Ito, Kuya Alex, ipaghiganti mo ang ginawa ng lalaking yan sa anak mo. Mariing wika ni Marcos at mas lalo pang kinumbinsi si Alex. Nang makita ni Sandra na kinuha ng ama ang armas mula kay Marcos, agad niyang pinigilan ng kanyang ama. Dad, no! Wala silang kasalanan. Ako ang may kasalanan ng lahat kung bakit nila ginawa sa akin to. Sinira ko ang pamilya nila, Dad, kaya patas lang kami. Ngunit paano ka, anak? Sinira din nila ang buhay mo. No, Dad. Ako ang sumira ng buhay ko. Sa kagustuhan kong mahalin ako ng taong hindi naman ako mahal. Karapat-dapat lang na mangyari sa akin to, Dad. Kaya wag mo nang dagdagan pa ang bigat ng kasalanan na nararamdaman ko ngayon. Ikaw lang ang gusto ko, Dad. Nangungulila ako sa pagmamahal mo. Kaya ko yun hinahanap kay Mike. Sobra akong nagsisisi sa mga kasalanan na aking ginawa kay Mike. Mike, sana mapatawad niyo ako ni Cassie. Umiiyak na wika ni Sandra habang niyayakap ang kanyang ama. Sige na, Kuya Alex.
Huwag mo nang pakinggan ang kadramahan ng anak mo. Kaya kanya pinipigilan dahil ayaw niyang patayin mo ang lalaking pinakamamahal niya. Ngunit papayag ka ba na dahil sa lalaking yan kung bakit nabuntis ang anak mo? Gulat na tinignan ni Alex si Sandra. Totoo ba yun, anak? Nabuntis ka ng lalaking to? Mabilis na umiling-iling si Sandra. Hindi, Dad. Si Mr. Cheng ang ama ng pinagbubuntis ko. At kanang kamay siya ni Marcos. Kaya ako nabuntis dahil lagi niyang sinasabi na isusumbong niya ako sa lahat ng kapalpakan ko kay Alex upang ibalik ako ni Alex sa mga armado. Hindi ko alam na ang Alex palang tinutukoy niya ay yung kakambal mo. Mas lalong ayaw ko sa mga armado dahil buong araw nilang pinagpapiyastahan ang katawan ko. Humahagulhol na sumbong ni Sandra. Hayop ka! Tatapusin kita! Namumula sa galit na sigaw ni Alex nang marinig ang mapait na sinapit ng kanyang mahal na anak. Akmang kakalabitin na ni Alex ang gatilyo ng armas, ngunit inunahan siya ni Marcos. May isang armas pa pala itong hawak, at yun ang ginamit niya sa kanyang kambal. Ngunit ang mga sumunod na nangyari ay hindi inaasahan, dahil si Sandra ang tinamaan ng bala sa gitnang bahagi ng likod niya habang nakayakap sa kanyang ama. Sandra! Sigaw ni Alex habang niyayakap ang kanyang anak. Tumagos ang bala sa dibdib nito. Naluluhang tinignan ni Sandra ang umiiyak na ama habang nakayakap sa kanya. Daddy, I'm sorry. I let you down. Masaya ako na sa huling pagkakataon na nakasama kita. I love you, Dad. Tuluyan ang pinikit ni Sandra ang kanyang mga mata pagkatapos sabihin ang huling salita sa kanyang ama. No, sweetie. Huwag mong iwan si Daddy. Sandra! Humahagulhol sa iyak si Alex habang mahigpit na niyakap ang kanyang anak na wala ng buhay. Hindi niya matanggap na mawawala ito ng ganun lang kadali. Ngayon lang sila nagkita. Hindi pa siya nakabawi sa anak niya at magiging apo niya sana. Galit siyang umangat ng muka at tinikot ang paningin sa buong silid ng kulungan. Ngunit hindi na niya nakita si Mike at ang kambal niya. Samantalang patuloy na hinahabol ng Demon King si Marcos hanggang sa naabutan niya ito at nagpagulong-gulong sila sa hagdan na gawa rin sa bato. Puno ng malakas na suntok ang katawan ni Marcos mula sa mga kamao ni Mike. Sinipa niya ng malakas ang isang paa ni Mike, kaya ito naman ang natumba. At siya naman ang nagkaroon ng pagkakataon upang suntukin si Mike. Ngunit hindi pa rin nagpatinag si Mike. Sa bawat kamay ni Marcos na mahahawakan niya, binabali niya ang buto nito. Sigaw ni Marcos nang maramdaman ng sobrang sakit ng pagkabali ng kanyang kabilang braso. Inubos niya ang kanyang lakas upang pumaibabaw kay Mike at siya na naman muli ang sumuntok dito. Ngunit bawat suntok niya kay Mike, wala na gaanong lakas ang mga kamay niya dahil halos nabalian na ito. Ilang beses silang nagpapalit-palit ng posisyon hanggang sa nakuha ni Marcos ang armas niya na nahulog kanina. Sige, Demon King, tignan natin kung hindi uubra itong bala na hinanda ko talaga para sa'yo. Nakangising wika ni Marcos habang pinapahira ng kanyang kamay ang dugo sa kanyang labi. Dinurapan niya ang ibang dugo na lumalabas mula sa kanyang natanggal na ngipin dahil sa lakas ng suntok ni Mike. Pasalamat na lang talaga siya at nahanap niya ang armas niya na nalaglag kanina. Ramdam niya na wala siyang panama sa lakas ni Mike. Ngayon na siya naniniwala na totoo nga ang bali-balita na halimaw ang Demon King pagdating sa pagkikipaglaban. Pakiramdam niya, naghiwa-hiwalay na ang mga buto niya sa katawan. Saglit na napahinto si Mike sa pagsuntok kay Marcos. Nang makita ang armas na nakatutok sa kanya, nagtaas siya ng kamay. Nang nararamdaman niya na malapit na ito sa kanyang likuran, mabilis siyang nag-reverse ng posisyon. Sabay hablot ng armas at tinutok ito sa ulo ni Marcos. Go ahead! Ha 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 ha! Nababaliw na sigaw ni Marcos. No, kulang pa ang tapusin ka sa lahat ng kasalanan na ginawa mo sa pamilya ko. Nagkamali ka ng taong kinalaban, Marcos. Just do it, Dad! Narinig niyang sigaw ni Nico mula sa kanyang earpiece. Nasinion ima Diyos mo naga, Grejeha, Sakore Treba o Jovarate. Agad na sagot ni Mike sa anak niya na siya namang pinagtataka ni Marcos. Hindi niya alam kung karugtong pa ba yun ang sinasabi ni Mike sa kanya. Ano ang sabi ng daddy mo? Nalilitong tanong naman ni Cassie mula sa loob ng sasakyan nang marinig ang sinabi ni Mike. Tiningnan ni Miko ang ina na wari nagmamaktol pa dahil hindi niya nakumbinsi ang ama
natapusin agad si Marcos. Gayunpaman, ipinaliwanag niya pa rin sa kanyang ina kung anong ibig sabihin ng kanyang ama. No son, marami pa siyang kasalanan na dapat panagutan. Paliwanag niya sa kanyang ina na sinabi ng daddy niya. Nakabusangot siya habang pinapanood muli ang ama na nilalagyan ng poses ang mga kamay ni Marcos. Samantala hawak-hawak ni Mike ang mga kamay ni Marcos na nakaposes habang naglalakad sila patungong execution ng chamber ng Airy. Biglang tumigil sa pagpapalitan ng mga putok ang mga tauhan ni Marcos. Nang makita nilang nabihag na ni Mike ang kanilang boss, wala na silang nagawa kundi ang sumuko dahil kaunti na lang sa kanila ang natitira. Wala silang kalaban-laban sa dami ng mga mafia na bumaliktad sa kanilang boss. Dahil halos lahat sa kanila ay pumanig na sa Demon King. Dagdag pa rito, ang underboss na si Troy ang namumuno sa kanila sa pagkikipaglaban. Mabilis namang hinuli ng Team Elite na pinamumunuan ni Lieutenant Mark ang mga tauhan ni Marcos na sumuko na. Biglang nagliwanag ang mukha ng mga Aita nang makita nila sa wakas na nakatagpo din ng katapat ang kanilang Eagle King. At last, matatapos na ang kalbaryo na dinanas nila. Simula nang mawala ang kanilang Eagle Queen. Kahit past midnight na, lahat sila nagsilabasan pa rin sa kani-kanilang lungga at hindi nagtagal, napuno ang execution chamber ng mga Aita, sundalo at bosses. Sa lahat ng mga Aita na nandito ngayon, kayo na mismo ang humatol sa kinikilala niyong Diyos ng Airy. Ano ang gusto niyong gawin ko sa taong ito? Sigaw ni Mike mula sa execution stage, habang katabi niyang namumutlang si Marcos Montenegro. Tapusin mo na siya! Sabay-sabay na bigkas ng mga Aita. Halata ang pinaghalong puot at galit sa kanilang mga mata. Ang dati nilang katawan na puno ng mga kumikinang na brilyante noon, ngayon ay napalitan na ng mga kumikinang na libag dahil sa araw-araw na paghuhukay ng mga ginto upang ibigay lamang sa kanilang Eagle King. Dahil kung hindi sila susunod sa mga pinag-uutos nito, siguradong hindi lang magugutom ang kanilang pamilya, kundi mamamatay pa. Ngayong mayroong mas matapang na nilalang na siyang nagpakawala sa kanila sa hawla ng kahirapan, tuwang-tuwa sila na ipinagdiwang ang tagumpay na kanilang inaasam-asam. Kung ganon, hahatulan ko rin siya ng kamatayan nang naaayon sa batas ng Airy. Sigaw muli ni Mike sa mga Aita na nasa kanyang harapan. Long live the new Eagle King! Long live the new Eagle King! Long live the new Eagle King! Masayang sigaw ng mga Airy. Ang isang matanda na halatang pinaka-pinagkakatiwalaan ng lahat ng mga Aita ay hindi pa nakontento. Umakyat pa siya sa stage at itinaas ang isang kamay ni Mike habang sinisigawang, Long live the new Eagle King! Pagkatapos sabihin yun, tinanggal niya ang kwintas na nakasabit sa leeg ni Marcos at pinasuot yon kay Mike. Gusto pa sana magreklamo ni Mike nang saglit siyang natigilan nang makita ang kanyang mag-ina na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Kahit napapaligiran sila ng proteksyon ng kanyang mga tauhan na sundalo at bosses, hindi niya alam kung bakit iba ang kanyang pakiramdam sa mga oras na to. Bigla siyang kinabahan. Bakit sila pumasok? Sa loob-loob niya. Sinestaradis of the Vratiseo Otto o Pasno Hezon. What are you doing here? Get back in the car. It's dangerous. Bulong ni Mike sa kanyang earpiece. Matalim niyang tinignan si Mark at sinanya sana pabalikin sa kotse ang asawa at anak niya dahil delikado. Isa pa sa dahilan niya dahil ayaw niyang makita ng anak niya kung paano niya tapusin si Marcos. Tapusin mo na siya! Muling natauhan si Mike nang marinig muli ang sigaw ng mga Aita. Hindi na sila makapaghintay na hatulan ng kamatayan si Marcos. Long live the new Eagle Queen! Agad na nagsilingon ang lahat nang marinig nila ang sigaw ng isang kasamahan nilang Aita. Lahat sila'y nakatingin sa tinuturo nitong Eagle Queen, si Cassie, at patunay ang suot nitong kwintas. Tuwang-tuwa ang mga Aita dahil kompleto na ang kanilang Diyos at Diyosa. Isang napakalaking swerte mula sa langit dahil kasabay ng kanilang bagong Eagle King ay umusbong din ang kanilang bagong Eagle Queen. Masayang inakay ng 5 Aita ang kanilang bagong Eagle Queen at dinala din sa execution stage katabi ni Mike. Naiwan si Miko sa tabi ni Troy at Lieutenant Mark habang nagmamasid lang sa kanyang paligid. Hindi mawari ni Mike kung bakit lalo siyang kinabahan na katabi na niya ang kanyang asawa. Mayroon siyang pakiramdam na hindi tama. Long live the Eagle King and Eagle Queen! Sigaw ng matandang Aita. Bigla siyang pumagitna sa kanila
at sabay na tinaas ang kamay nilang dalawa. Kahit isa sa kanilang dalawa ni Cassie ay hindi magawang ngumiti dahil kapwa sila pareho ng nararamdaman. Parang sasabog na ang puso ni Cassie sa sobrang kaba at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Dahil sa nararamdaman ni Mike, pinili niya na lang ng mga Aita na mismo ang hahatol kay Marcus. Alright, makinig kayong lahat. Gusto kong malaman niyo na nagkasala rin sa pamilya ko ang taong to. Ngunit ibibigay ko mismo sa inyong mga kamay ang paghatol sa kanya upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng miyembro ng inyong pamilya dahil sa kagagawan niya. Ako ang bahala sa kanya para mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga Aita. Agad na sigaw ng matandang Aita na kasama nila sa execution stage. Pagkatapos niyang sabihin yun, agad niyang pinasok ang ulo ni Marcus sa loob ng matalim at bilog na bakal. Hinawakan niya ang lubid na siyang hihilain niya. Akmang hihilain niya na ito nang biglang may sumigaw na matandang babae paakyat ng execution stage. Nakasuot ito ng mahabang damit na parang queen consort ang dating. Siya si Doña Alicia. Taas noo siyang naglalakad sa itaas ng entablado. Ang dalawang kamay niya ay nakatago sa gitnang bahagi ng kanyang tiyan habang natatabunan ng kanyang makapal na damit. Sandali, hayaan niyo muna akong magpaalam sa aking anak. Naluluha na wika nito habang papalapit kay Marcus. Samantalang si Miko, hindi mapakali mula sa kanyang kinatatayuan dahil nagdududa siya sa maaaring gawin ni Doña Alicia. Nakikita niya ang mga nakamamatay na tingin nito sa kanyang mga magulang habang siya'y dumadaan. Pinagbasdan niya ang mga kamay nito na nakatago sa ilalim ng kanyang makakapal na damit. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya na may hawak itong armas at nakahanda ng paputukan ng kanyang ina't ama. Agad naman itong nakita ni Mike, kaya mabilis niyang tinakpan ng kanyang katawan ang buntis niyang asawa. Dad! Mom! No! Malakas na sigaw ni Miko habang mabilis na hinablot ang armas na hawak ni Lieutenant Mark upang paputukan din si Doña Alicia. Dalawang magkasunod na putok ng armas ang umalingaw-ngaw sa buong execution chamber. Agad na nagtakbuhan ng mga Aita dahil sa gulat nila. Tuluyan namang nawala ng buhay si Marcus dahil sa biglang paghila ng matanda sa lubid na kanina pa niya hinahawakan. Sa sobrang gulat niya, kaya niya ito hinila kaagad. Mike! Sigaw ni Cassie nang biglang natumbas si Mike. Tinamaan ito sa kanyang dibdib mismo ng bala na galing sa armas ni Doña Alicia. Samantalang si Mark, Troy at buong boses ng Elite Forces ay hindi makapaniwala sa bilis ng pag-armas ni Miko kay Doña Alicia. Nasapul niya ito sa ulo. Batid ni Mark na matagal nang tinuturuan ni Mike si Miko ng self-defense at tamang paghawak ng armas. Ngunit hindi niya akalain na ganito ito kagaling tumama. Tumingin siya kay Miko na ngayon ay tulala pa rin na nakatingin sa kanyang ina sa entablado habang yakap-yakap ang kanyang ama. Kahit tulala, patuloy sa paglandas ang kanyang mga luha at hindi niya matanggap na mawawala ang kanyang ama nang walang kalaban-laban. Agad na hinawakan ni Troy ang kamay ni Miko papuntang stage, habang si Mark naman ay nakasunod din sa kanila. Samantala ang kanilang mga tauhan na boss at elite ay nagsanib puwersa at nagkalat upang sakupin ang buong area. Sinigurado nilang walang natitirang kalaban na pwedeng manakit sa pamilya ng kanilang boss. Patakbo ding umakyat si Master Allen at tinaluhan ng kanyang nakahandusay na asawa. Nagkasabay pa silang umangat ng mukha ni Cassie at nagkatitigan. Master Allen, bakit? Bakit mo ito nilihim sa akin? Bakit mo ako tinulungan mabuhay? Kung gayong pamilya mo rin pala ang punot dulo ng lahat. Umiiyak na sigaw ni Cassie. Magkahalo ang sakit at puot sa kanyang puso ngayon habang nakatingin kay Master Allen. Sapat na sa akin ang tinulungan kita upang mabuhay, Cassie. Kung masakit para sa iyo nang malaman mo na pamilya ko pala ang kalaban mo, wala nang masasakit pa sa nararamdaman ko ngayon, Cassie. Dahil mismo ang mga mahal ko sa buhay ang kalaban ko. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi ko sinabi sa iyo noon kung sino sila sa buhay ko. Anak, asawa, at apo ko ang nawala sa akin ngayon, Cassie. Kaya amanos lang tayo. Dalhin mo na si Mike at umalis na kayo. Pagtataboy sa kanila ni Master Allen, gayon pa man, halata na sobra siyang nasaktan dahil sa sinapit ng kanyang pamilya. Daddy! Sigaw ni Miko nang makita ang maraming dugo mula sa dibdib ng kanyang ama. Daddy, lumaban ka! Nag-hysterical niyang sigaw habang pinagtutulungan kargahin ni Troy at Mark ang katawan ng kanyang ama, palabas ng execution chamber. Samantalang si Cassie,
Nakakuyom ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay ang bigat ng kanyang paa at hindi na niya kayang ihakbang ang mga ito. "Mommy!" Sigaw ni Miko nang makita ang kanyang ina na nahihirapan na rin sa paghinga. Agad namang natauhan si Cassie nang marinig niya ang boses ni Miko. Pilit niyang pinapakalma ang sarili at nag-focus sa pag-inhale at exhale. Kailangan siya ng asawa at anak niya. Hindi siya makakatulong kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon. Yumuko siya upang tignan si Miko. "Okay lang ako, anak," sagot niya rito. Alam ni Miko na pinipilit lang ng kanyang ina ang sarili upang maging matatag. Galit na nilingon ni Miko si Master Alan. "Tandaan niyo ang pagmumukha kong to. Dahil simula sa araw na to, sinusumpa ko sa ngalan ng aking ama. Babalik ako." Agad na tumalikod si Miko at inalalayan ng kanyang ina palabas ng execution chamber. Parang tuod naman si Master Alan sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin sa papalayong si Miko. Nasindak siya sa sumpa na binitawan nito. Ngayon pa lang, nararamdaman na niya ang panginginig ng kanyang tuhod sa maaaring mangyari sa hinaharap. Nakikita niya sa mga mata ng batang yun ang bagsik at tapang na pwedeng magdulot ng karimlan sa mga susunod na henerasyon ng pamilya Montenegro. "Daddy!" Agad siyang napalingon nang makita si Neil na umiiyak at yakap-yakap ang kanyang amang si Marcos. "Daddy!" Muling sigaw nito habang nangingisay sa iyak dahil sa nangyari sa kanyang ama. Napapikit si Master Alan. Hindi niya mapigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha habang pinakikinggan ng kanyang apo na sinisigaw ang pangalan ng daddy niya. "Maestro," tawag ni Draco sa kanya na may pag-aalala. Dahil kay Draco kaya siya nakalabas ng kulungan na pinaglagyan sa kanya ng kanyang mag-ina. Ngunit hindi rin matanggap ng kanyang konsensya nang malaman na pinutulan nito ng leeg ang dalawang aita para lamang makalabas siya. Nagpahid siya ng luha at tinignan ng kanyang mag-ina na wala ng buhay. Hindi niya masisisi si Mike at Cassie kung bakit sila humantong sa ganito. Kahit siya, nasusuka na rin siya sa mga masasamang gawain ng kanyang asawa at anak. Kahit nga siya, na kaya pang ipapatay ng sarili niyang pamilya. "Estoy bien, Dragon. Solo ayudame o mover su cadaver." "Okay lang ako, Draco. Tulungan mo na lang ako na mailipat ang bangkay nila." Wika niya kay Draco habang binubuhat ang katawan ng asawa. Samantalang lula ng kanilang kotse, pilit pinapakalma ni Cassie ang sarili habang binibigyan ng first aid kit si Mike. Mabilis ang pag-drive ni Mark ngunit pakiramdam niya ang bagal-bagal nila makarating sa ospital. "Daddy, huwag mo kaming iwan. Lumaban ka, please." Umiiyak na wika ni Miko habang niyayakap ang kanyang ama. Nilingon ni Mike ang kanyang anak at binulungan ito sa tenga. Don't cry, son. Remember my rules. Be brave for your brothers and sisters." Agad na pinigilan ni Miko ang kasunod na luha na gustong kumawala mula sa kanyang mga mata nang marinig ang mahinang wika ng kanyang ama. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya kayang pigilan dahil kusang lumalabas sa mga luha niya. Tahimik siyang umiyak upang ipakita sa kanyang ama na matapang siya. Nasusunod siya sa kahit anong sabihin nito. "Babe, magsasama pa tayo ng matagal. Malapit na tayo sa ospital. Lumaban ka lang, okay? Kakayanin natin to." Umiiyak na wika ni Cassie habang pinipigilan nito ang dugo na lumalabas sa dibdib ng kanyang asawa. Nangihina na tumingin si Mike kay Cassie at hinawakan ng kamay nito na nakapatong sa kanyang dibdib. Gusto niyang magsalita, ngunit wala siyang lakas upang lakasan ang boses niya. Nahulaan naman ni Cassie ang reaksyon ng kanyang asawa, kaya niyakap niya ito at nilapit ang kanyang tenga sa bibig ni Mike. "Babe," tawag niya rito. "Babe, huwag kang malulungkot. Hindi man tayo magkaroon ng pagkakataon upang magsama ng matagal dito sa balat ng lupa. Ngunit sigurado akong walang wakas ang pag-iibigan natin sa langit. Ihintayin kita doon, babe. I love you." Patuloy ang paglandas ng luha ni Mike habang sinasabi iyon kay Cassie. Naramdaman na niyang hindi na siya magtatagal. Hindi na niya kaya ang sakit. Namamanhid na ang buong katawan niya. Pabigat ng pabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Gusto na niyang matulog. Gusto na niyang magpahinga. "No, babe. Hindi ako papayag. Babe, lumaban ka." Nang makitang pumikit na ang mga mata ng kanyang asawa, mas lalo siyang napahagulhol ng iyak.
Mike, lumaban ka! Kailangan ka namin ng mga anak mo! Mike! Patuloy pa rin niya itong niyugyog ang katawan, ngunit hindi na ito sumasagot. Babe, maawa ka! Lumaban ka! Bakit ba ang daya-daya mo? Lumaban ka noon, Mike! Bakit ngayon hindi ka lumaban? Bakit? Mark, ano ba? Bilisan mo! Hindi na alam ni Cassie kung ano pa ang gagawin niya sa mga oras na ito. Para siyang mababaliw at hindi niya matanggap na wala ng buhay ang kanyang asawa. Mas lalong pinabilisan ni Mark ang pag-drive habang panay din ang pagpahid niya sa kanyang mga luha. Kahit siya, ayaw ding tanggapin ng kanyang sistema na mawawala ang boss niya. Kahit palagi siya nitong sinisigawan sa tuwing may kasalanan siya, hindi pa rin nababawasan ang respeto niya sa kanyang boss. Ang boss niya ang dahilan kung bakit siya tumagal sa serbisyo. Kahit kailan, hindi sila nito pinabayaan. Siya ang kilala niyang leader na kahit matigas ang puso sa kanyang mga kalaban, ngunit pagdating sa mga tauhan niya, itinuturing silang isang pamilya. Di nagtagal ay dumating na sila sa main branch ng Cassie Hospital. Agad namang nagtakbuhan ang lahat ng mga doktor at nurses upang maisalba si Mike na nag-aagaw buhay. Mabilis nila itong pinasok sa operating room. Pumasok na rin si Cassie dahil isa din siyang doktor. Gayunpaman, nagmamasid lang siya sa heart rate ng kanyang asawa mula sa screen monitor dahil wala siya ngayon sa tamang wisyo niya. Patuloy sa paglandas ang kanyang mga luha habang pinapanood ang paulit-ulit na pag-revive ng mga doktor sa puso ni Mike gamit ang defibrillator device. Isa siyang dalubhasang doktor at alam na alam niya mga vital signs ni Mike na nakikita niya mula sa screen monitor. Nanlalambot ang kanyang katawan nang makita niya ang heart rate nito na unti-unting naging flatline. Nanlulumo ang mga doktor na humahawak sa defibrillator paddles habang paulit-ulit na pagkuryente sa dibdib ni Mike. Ngunit nabigo siya dahil tuluyan nang nag-flat ang berdeng linya na nakaguhit sa screen monitor. Parang binuhusan sila ng malamig na tubig habang nakatingin kay Cassie. Kahit hindi nila sabihin, alam nilang alam na ni Cassie ang ibig sabihin ng flatline sa screen monitor. I'm sorry. Tuluyan nang napaluhod si Cassie nang kinumpirma ng doktor na hindi na nila kayang i-revive pa si Mark. Time of death, 4:55 a.m. Dagdag na sabi pa ng doktor. No! 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 Umalingaw-ngaw sa buong silid ang puno ng hinagpis na sigaw ni Cassie habang patakbo na niyakap ang kanyang asawa. Parang wala ng boses ang pag-iyak niya. Hindi niya matanggap ang katotohanan na wala na ito. Dahil sa sobrang pag-iyak niya mula pa kanina at pagpipigil niya ng samot-saring emosyon, bigla siyang nakaramdam ng sakit sa may bandang puso niya. Akmang tatayo na siya, ngunit hindi niya magawa dahil hindi na niya kaya pang huminga. Nauubusan na siya ng hangin. Nakita naman ito ng mga doktor. Kaya mabilis din nilang binuhat si Cassie upang ilagay sa stretcher at ilipat sa kabilang operating room. Gulat na gulat si Miko nang makita ang mga doktor na lumabas sa operating room at tulak-tulak ang stretcher habang nakahiga ang kanyang ina na wala ng malay. Mommy! Naiyak na sigaw ni Miko habang patakbo na pinuntahan ng ina. Ngunit sa paglingon niya, nahagip ng kanyang mga mata ang ama na tinatakpan na ng puting kumot sa loob ng operating room. Daddy! Daddy! Ang daya-daya mo! Bakit hindi ka lumaban? Matapang ka, diba? Daddy! Umiiyak na sigaw niya habang niyayakap ang ama na natatakpan na ng puting kumot. Muli siyang napahinto sa pag-iyak nang maalala ang bili ng kanyang ama. Nang maalala niya ang kanyang ina, pinahid niya ang kanyang mga luha at patakbo na lumabas ng operating room at sinundan ng mga doktor na nagdala sa kanyang ina. Hindi na alam ni Miko kung sino pang kanyang uunahin sa dalawa. Parang gusto na niyang mawala ng mga oras na yun. Hindi kayang tanggapin ng kanyang sistema na sabay na mawawala ang kanyang mga magulang sa kanila. Patakbo siyang pumasok sa loob ng silid nang makita na pinasok ang kanyang ina sa kabilang operating room. Boy, bawal ka dito. Nag-aagaw buhay ang mommy mo. Kailangan namin siyang i-revive. Wika pa ng doktor habang inaakay si Miko upang lumabas ng silid. Ang baby ni mommy! Umiiyak na wika ni Miko sa doktor na umaakay sa kanya, habang panay pa rin ang lingon niya sa kanyang ina na nakahiga sa kama. Nang makalabas siya, mabilis sa mga doktor sa pag-revive kay Cassie. Paging Dr. Ame Ascarilla. Please proceed to operating room.
Mabilis namang tinakbo ni Doc Amy ang operating room na dinalhan kay Cassie nang marinig ang pagpaging sa kanya. Akmang papasok na siya nang kinalabit ni Miko ang puting damit niya. Tita Amy, please, ilipat niyo po ang baby sa tiyan ninyo para maligtas silang dalawa ni Mommy. Umiiyak na pakiusap ni Miko. Saglit na nagulat si Amy dahil sa suggestion ni Miko. Gayunpaman, hindi niya ito hinayaan na mawala ng pag-asa. Alright, I'll see what I can do. Just let me in first, okay? Agad namang binitawan ni Miko si Doc Amy at hinayaan na pumasok sa loob ng operating room. Paika-ika namang pinuntahan ng dalawang matanda na si Chairman Albert at Madam Selena si Miko na nakaupo sa labas ng operating room habang naghihintay sa kanyang ina. Nang makita ni Miko ang dalawang matanda, agad siyang tumakbo at yumakap dito. Sa pagkakataong to, hinayaan niyang sarili na bumalahaw sa pag-iyak. Hindi na niya kayang umakto na matapang kung ganito rin lang mawawala sa kanya mga magulang niya. Lolo, Lola, si Daddy, wala na si Daddy. Si Mommy, nag-aagaw buhay pa sila ng kapatid ko. Biglang napaupo ang matanda matapos marinig ang pagbabalita ni Miko. Niyakap nila ito sa sobrang awa sa kanya. Tahimik na umiyak si Chairman Albert. Ayaw niyang mawala ang apo niya. Mahigit 1 oras ang nakalipas. Bumukas ang pintuan ng operating room. Iniluwa nitong nanlulumong katawan ni Doc Amy. Mabilis na umalis si Miko mula sa pagkakayakap ng kanyang lolo at tumakbo papunta sa babaeng doktor. Pinipigilan ni Doc Amy ang kanyang sarili na mapaluha habang nakatingin kay Miko na punong-puno ng pag-asa sa pag-aakalang buhay pa ang kanyang ina. Tita Amy, si Mommy, kumusta na si Mommy? Puno ng pag-asa na tanong ni Miko. Sandaling lumuhod si Doc Amy upang maging pantay sila ng bata. Halatang nahihirapan siyang magsabi ng totoong nangyari sa kanyang ina. Boy, I'm sorry. Your moms need you to be strong para sa mga kapatid mo. Gusto pa niyang lumaban, ngunit ayaw na ng katawan niya. We have to let her go. Just think that she's now happy with your dad in heaven. No, hindi totoo yan. Buhay pa ang mommy ko. Iniwan na kami ni Daddy. Alam kong hindi niya kami iiwan. Mommy! Niyakap ni Doc Amy si Miko na ngayon ay naglulupasay na sa sahig dahil hindi nito matanggap na wala na ang kanyang ina. Mommy! Hindi pa patay ang mommy ko! Sinungaling ka! Buhay pa ang mommy ko! Umiiyak na sigaw ni Miko habang pinipilit ang sarili na kumula mula sa higpit ng pagkakayakap ni Doc Amy na ngayon ay umiiyak na rin dahil sa sobrang awa niya sa bata. Maging ang dalawang matanda ay hindi rin alam kung paano paaamuin si Miko. Sobra ang pagwawala nito at hindi nila kayang awatin. Mommy, huwag niyong takpan ng mommy ko! Muling sigaw nito nang makita mula sa loob ng surgery room na unti-unting tinatakpan ng puting kumot ang buong katawan ng kanyang ina. Parusahan niyang tinulak si Doc Amy at patakbo na tinanggal ang puting kumot na nakatakip sa kanyang ina at mahigpit na niyakap ito. Mommy, bakit? May ginawa ba akong mali? Bakit niyo kami kailangang iwan ng ganito? Hindi ko pa kaya, Mommy. Hindi ko pa kayang alagaan ang mga kapatid ko na wala kayo. Gumising ka na, Mommy. Nang makitang hindi na talaga sumasagot ang kanyang ina, muli na naman siyang nagdupasay sa sahig. Mayroong tatayo siya, tatadyakan ng wall ng operating room. Luluhod mula sa ilalim ng kama ng kanyang ina at pilit na ginigising ito. Parang hindi makahinga si Chairman Albert habang tinitignan si Miko na nakahiga sa sahig na umiiyak. Mabigat ang kanyang mga hakbang papunta kay Cassie. Nakita niya sa mukha nito na parang payapa nang natutulog. Panay ang pahid niya sa kanyang mga luha habang kinakausap si Cassie. Cassie, kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon, pinatunayan mo pa rin sa amin kung gaano mo kamahal si Mike. Alam kong hindi mo gustong iwanan ang mga anak mo, ngunit binigay pa rin sa inyo ng tadhana ang pagkakataon na muli kayong magkikita ni Mike sa kabilang buhay. Lalo mong pinatunayan sa amin na masigit ang pagmamahal kaysa ang maghiganti. Saksi ako kung paano ninyo minahal ang isa't isa. Naaawa lang ako sa anak mo, si Miko, ang bata pa niya, upang pasanin ang malaking responsibilidad na iniwan niyo ni Mike sa kanya. Matanda na rin kami ng lola mo, bilang na rin ang araw namin dito sa mundo. Ngunit si Miko, sino na lang ang gagabay sa kanya? Paano niya pamumunuan ang malaking negosyo na iniwan yung dalawa? Biglang natahimik si Miko
nang marinig ang bawat salita na sinasabi ng Lolo Albert niya. Don't cry, son. Be brave. Muli na naman niyang naalala ang mga bilin sa kanya ng iniidolo niyang ama. Pinakalma niya ang sarili at agad na bumangon. Kakayanin ko, Lolo. Nagulat si Chairman Albert nang magsalita si Miko. Maramdamin niya itong niyakap. Hanggat buhay pa ako, tutulungan kita, apo. Kami ng lola mo. Alam naming kakayanin mo rin ang lahat. Andyan lang sila ng mommy at daddy mo. Nagbabantay sa inyong magkakapatid. Hayaan na lang natin silang ipagpatuloy ang kanilang pagmamahalan sa kabilang buhay. 8 years later. Boss, naihanda ko na po ang sasakyan. Magalang na wika sa kanya ni Mang Danny, ang kanyang personal driver, nang makitang lumabas siya ng mansyon. Saglit siyang tumango habang inaabot sa kanyang driver ang kanyang mga dala. Anong sasakyan ang inihanda mo? Agad na tanong niya. Tulad ng kinagawian pag may lakad ang buong pamilya, boss, ang Lincoln Navigator. Nakangiting sagot sa kanya ni Mang Danny. Talagang hindi nito nakakalimutan ng ganitong araw. Ang quadruplets. Tipid niyang tanong habang patuloy sa kanyang paglalakad. Hawak-hawak niya ang kanyang bunsong kapatid na lalaki. Kahit 7 taon na ito, ay hindi ito humihiwalay sa tabi niya dahil mayroon siyang mild autism disorder at nangangailangan ng kanyang pagkalinga. Dahil sa advanced technology sa Amerika, bago pa man mamatay ang kanyang mommy, nagawa nilang i-transfer ang fetus sa artificial womb at placenta at muling nilipat ito sa tiyan ng babae na naghandang magluwal sa kapatid niya. Kaya Arlie ang naisip niyang ipangalan dito dahil sumisimbolo ang pangalan nito sa isang pangako. Nangako siya sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang na hindi niya pababayaan ang lahat ng kanyang mga kapatid. Sa tulong ng lolo at lola niya, unti-unti nilang natanggap na wala na ang kanilang mga magulang. Ngunit after 2 years, ang lolo naman niya ang binawian ng buhay. Mahigit 1 taon din ang pangungulila ng kanyang lola at ito naman ang sumunod sa kanyang lolo. Ngayon siya na ang namamahala ng lahat ng mga negosyo na kanilang iniwan. The new CEO ng Corp na ngayon ay ginawa na niyang Valdalion International Corporation at Coaster Shipping Lines. Next month, tuluyan na siyang gagawing chairman of the board dahil si Missy na ang ipapalit niya bilang CEO ng Cassie Pharmaceutical Inc. Sinadya niyo yon para maging matured ang kapatid niya when it comes sa pag-handle ng mga responsibilities. Lagi lang kasi paglalakwat siya ang alam nito kahit na cardiologist din ang tinapos nito. Nasa loob na po silang lahat ngayon, boss, maliban na lang po kay Senyorita Missy. Napabalik siya sa kanyang sistema nang marinig ang sinabi ng kanyang driver. Agad na sumalubong ang kanyang 2 kilay dahil sa sinabi ni Mang Danny. Binalingan niya ito at kunot noong tinanong. Bakit? Nasaan ba siya? I'm here, kuya! Agad siyang napalingon nang marinig ang matinis na sigaw ng kanyang kambal. Tumatakbo ito papalapit sa kanila. Pakiramdam niya'y lalabas siya sa kanyang balat nang makita ang ayos nito. Biglang huminto si Miko sa kanyang ginagawa at saglit na nag-isip. Hindi ko pa alam sagutin ang tinatanong mo, Missy. Hindi pa ako nagmahal para tanungin mo ng ganyan. Tawagin mo na nga mga kapatid mo. Pag-iiba ni Miko ng kanilang usapan. Mon, Mika, Mela, Mac, halina kayo dito, kakain na. Tawag ni Missy sa mga kapatid habang naghahabulan sa damuhan. Mabilis namang nagtatakbuhan ng mga ito papunta sa kanila. Matapos magdasal ni Missy, excited nang magdilit ang mga mata ng quadruplets upang tikman ang espesyal na niluto ng kuya nila. Kuya, ang sarap! Bakit ba tuwing death anniversary lang ni mommy at daddy kayo nagluluto? Hindi na lang araw-araw? Biglang natanong ni Mac ang pinakamakulit sa kanilang 4. Siyempre, para lang kina mom at dad ang espesyal na niluluto ko at sa inyo. Isa pa, hindi naman pwede na araw-araw magluluto ang kuya nyo. Ang dami kong ginagawa sa opisina. Kuya, kailan ulit tayo magbabakasyon sa Pilipinas? Singit din ni Mon. Siya ang pinakaseryoso sa kanilang quadruplets at nakikita niya ang sarili niya dito nung maliit pa siya. Laging nag-explore ng mga bagay-bagay na kanyang makikita. Next year na lang siguro, pinarenovate ko pa ang isla na binili ni Dad noon. Bala kong gawing bakasyonan natin. Nakangiti niyang sagot sa kapatid. Yay! Makakapag-surfing na ako. Ang ganda kasi mag-surfing doon sa binili ni Dad. Mapapasayaw ka sa mga alon. Tuwang-tuwa na sagot ni Mon. Mahilig kasi ito sa surfing at sa murang edad niya. Kaya na niyang paglaruan ng mga alon kapag nagsusurfing siya. Nagkunot naman ang noo ni Miko
nang makita ang kahabaan ng nguso ng dalawa, sina Mika at Mela. "Oh, ano naman ang nangyari sa pagmumukha yung dalawa?" he asked. Paano naman kasi kuya? Ang request ni Mon at Mac pinapayagan mo, yung sa amin hindi. Sagot na pagmamaktol ni Mika. Oo nga naman kuya. Sige na, payagan mo na kami. Gusto talaga namin pumasok sa industriya ng pag-aartista. Ang pangungumbinsi ni Mela. Umiling-iling lang si Missy sa pakiusap ng mga kapatid niya. Hay nako Mela at Mika, tigilan niyo na ang pangungumbinsi niyo kay kuya. Kahit magmakaawa pa kayo dyan, hindi talaga papayag yan. Kung ako nga na kasing edad na niya, hindi pa ako pinayagan magmodelo. Kayo pa kaya, ang bata niyo pa para pasukin ng pag-aartista. Ilang beses ko nang sinasabi sa inyo na ayoko maging public figure kayo. Sinisigurado ko lang ang kaligtasan niyo. Tumigil na kayo at baka mamaya saan pa mapunta ang pinag-uusapan natin. Ayokong laging nagagalit. Kakatapos lang magsalita ni Miko nang makitang nasa harapan na ng puntod ng kanyang mga magulang si Arlie. Nakaupo ito at waring may kinakausap. Panay pa ang tawa nito na parang kinikiliti. Biglang nanindig ang balahibo ni Miko at Missy. Sabay silang nagkatingin ng dalawa nang makita ang kanilang kapatid na nagsasalita. Kahit 7 years old na ito, ni minsan hindi nila ito narinig na nagsasalita. Gayon lang. Akala nga nila ay pipi ang kanilang bunsong kapatid dahil hindi pa rin ito marunong magsalita. Ngunit ngayon, tumatalon-talon pa at waring may humahabol sa kanya. Hahaha, Mommy, ayoko na. Kinikiliti ako. Naririnig nilang sinasabi ni Arlie sa kanyang kausap. Tumayo si Miko dahil hindi na niya kaya ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Kay tagal niyang pinapagamot si Arlie, ngunit tuwang-tuwa siya dahil nakakapagsalita na ito ngayon. Naglakad siya papunta kay Arlie at kinarga ito. Nagsitayuan ng kanyang mga balahibo nang maramdaman ng sobrang lamig na simoy ng hangin na yumayakap sa kanyang buong katawan. Kuya, kamukha mo po pala si Daddy. Pareho kayong gwapo. Ha? Paano mo naman nalaman, bunso? Nakita mo ba ang pictures ni Daddy sa bahay? Nakangiti niyang tanong dito. Hindi po. Kanina kasi nakayakap siya sa'yo kuya. Kaya nakita ko na magkamukha talaga kayo. Parang ikaw si Daddy. Muntik nang bitawan ni Miko ang bunsong kapatid dahil sa mga sinasabi nito. Ayaw naman niyang isipin na nabuksan ang third eye ni Arlie dahil nakikita niya ang kanyang mga magulang. Kuya, sabi ni Mommy kanina, thank you daw sa pag-aalaga sa amin. Proud daw silang dalawa ni Daddy dahil sa mga achievements mo. Hindi na namalaya ni Miko na unti-unti na palang pumapatak ang mga luha niya. Humarap siya sa puntod ng kanyang mga magulang at napaluhod dito habang nasa tabi naman niya ang kanyang bunsong kapatid. Mom, Dad, sobrang miss na namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Katulad ng pangako ko, hindi ko pababayaan lahat ng mga kapatid ko. I know the love you and Daddy have for each other will last forever in heaven. We will miss you, Mom and Dad. Mike and Cassie is now signing off. Sana ay naging inspirasyon sa inyong lahat ang love story na to. Na sa mga nagmamahal, pahalagan niyo ang inyong partner o asawa dahil hindi natin hawak ang oras ng buhay. Mahalagang maparamdam natin sa kanila ang pagmamahal. Isantabi muna natin ang galit o kung may hindi pagkakaunawaan. Huwag sana mangibabaw ang galit at magsasalita ng masasakit dahil baka isang araw, pagsisihan natin ang mga salitang nabitawan natin. Minsan kasi kung kailan nawala na, saka ka magsisisi at maiisip mo na nagkamali ka. Ang masakit pa kung kailan huli na ang lahat at hindi ka na makakabawi pa. Lagi nating isaisip, napakahirap makatagpo ng taong tunay na magmamahal sa atin. Kaya kapag nandiyan na, pahalagahan mo na at huwag pababayaan. Sa mga magulang naman, mahalaga na mapangaralan natin ang ating mga anak. Dahil darating ang araw na dadalhin nila ang mga pangaral natin at yun ang magiging pundasyon at inspirasyon nila sa buhay. Mahalagang turuan natin sila ng mabuting asal dahil isa ito sa susi ng kanilang tagumpay. Muli ay maraming salamat po sa mga sumuporta sa love story ni Cassie at Mike. Sana'y may napulot kayong aral o inspirasyon at sana'y patuloy niyo pong suportahan ang mga susunod pa nating kwento ng pag-ibig. Thank you and God bless all. Love, My Views TV.